ibang mga bansa, ang kuhol itinuturing na delicacy. Kaya naman inalam namin ang iba't ibang luto nito na yummy. Ang hatid nitong sarap, inyo raw ikagugulat. Ang kuhol na dati ay pambukid lang ang beauty, aba, malayo na nga raw ang narating. Para sa mga kuhol lover o para sa mga hindi pa nakaka-experience kumain ng kuhol, na katulad ko, sigurado ko na mapapakain tayo sa mga nagsasarapang kuhol dishes na hinanap talaga namin para sa inyo. Mula sa port area to the fort, sa isang French restaurant sa Taguig, una naming natagpuan ng isang kakaibang kuhol appetizer. Uso rin pala sa French cuisine ang kuhol, kung saan ang tawag nila rito ay escargot. Aba, tunog pa lang, parang masarap na. Okay, good news. Today I will show you a unique way how to prepare escargot or guhol with a very unique butter made with a lot of spices and herbs. Para sa isang mouth-watering appetizer, maghanda na ng escargot, butter, bawang at sibuyas, carrots, brandy, sweet wine, at ang kanilang special ingredient na kung tawagin ay escargot butter. Una, ihanda ang preserved escargot na mabibili sa specialty stores. Pagkatapos itong banlawan, tunawin ang butter sa mainit na kawali. Isunod ang sibuyas at bawang. You just saute them a little bit until it's translucent. Ilagay na ang chopped carrots at dahon ng sibuyas. Igisa silang lahat para kumapit ang lasa. Okay, now we can add the escargot. Okay, then we add a little bit of brandy. Haluan din ito ng kaunting sweet wine, pantanggal ng lansa and for a delightful taste. Haluin at hintayin matuyo kaunti ang juice. Ibig sabihin na nuot na talaga ang lasa nito. And finally, pwede nang idagdag ang espesyal na escargot butter na gawa sa 25 spices. Haluin lang itong maigi sa iniluluto. Ganun lang kasimple, maaari na itong ilipat sa pinggan. Kita nyo naman, itsura pa lang, katakam-takam na. Lalo na pag sinamahan pa ito ng escargot butter sa ibabaw na magpapaangat sa lasa. Now it's ready for the oven. Kailangan lang nitong i-bake sa loob ng ilang minuto at ready na itong iserve. This was the plating and now it's ready to serve. Perfect na kapartner daw nito ang fresh salad at red wine. So, very flavorful. Tapos merong subtle taste ng curry. Very good. Yung combination with the salad, tama lang tanginess tsaka yung pagka-savory niyan, nagka-counteract. At the same time, balance lahat yung flavor. Yung herbs and spices niya, lasang-lasa mo, yung pinaka-special na ingredients niya, then perfect siya sa wine. Dahil sa maliit na size nito at malinamnam na lasa mula sa hinalong spices, siguradong lalo ka raw gaganahang kumain matapos itong tikman. Kaya ang kanilang hatol, certified kuholicious. Maliban sa appetizer, alam niyo bang pwede rin pang main dish ang kuhol? This time, sa isang Asian restaurant sa Makati namin ito natagpuan. Dito, talagang local kuhol ang kanilang ginagamit. Ang mga specialty namin dito sa Typhoon Restaurant is snail dry pot. Para sa exotic dish na ito, kakailanganin ng bawang, sili, paminta, pepper flakes, dahon ng sibuyas, red wine at syempre, ang Pinoy kuhol. Una, igisa ang luya. Isama din rin ng iba't ibang klaseng spices na hindi lang magpapaanghang, kundi magpapalasa rin sa kuhol. Isunod na ang ating bidang kuhol at igisa sila ng mabuti. Samahan din ito ng bawang at dahon ng sibuyas para lalong sumarap. At pagkatapos, pwede na itong ihain. Sa loob lamang ng 5 minuto, handa na ang ating snail dry pot. Eto na, this is it. Matitikman ko na for the very first time ang kuhol. Medyo kinakabahan ako kasi hindi masyadong maganda itsura niya, pero excited. Bea, Hi, Chef! ito ang ilanda ko para sa'yo. Ang snail dry pot. Pwede ka na ba kumain ng kuhol?
Kaya po. Ready? Okay. Good luck. Para lang siyang tahong. Medyo crunchy. Mas matigas na konti na tahong. Pero, sobrang anghang. Hindi lang anghang yung malalasahan mo. May mga herbs pa. May mga herbs at spices kang malalasahan. Hindi lang yung sadyang maanghang lang siya. Kung adventurous kayo at naghahanap kayo ng kakaibang experience, ito yung bagay para sa inyo. Pasado muli ang ating bidang kuhol na pwedeng-pwede rin i-partner sa kanin. At ang good news, paswak sa mga nagda-diet ang kuhol dahil sa mababang fat content nito, habang mayaman naman ito sa iron at protina. Pero hinay-hinay lang rin sa pagkain ito dahil pag nasobrahan sa serving, nakakapaghatid din ito ng kolesterol. Magmerienda naman tayo! At para sa isang one-of-a-kind escargot snack, dinayo naman namin ang isang kilalang bakery and cafe sa The Fort. Isa raw sa kanilang bestseller ay walang iba kundi ang very unique and delicious na baked escargot. Naiintriga na ba kayo kung ano ito? Welcome to the Wildflower Kitchen. Ang aming baked escargot na ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano i-assemble. Para dito, imported kuhol o escargot muli ang gagamitin. Ang una natin ginagawa is niluluto natin yung escargot sa white wine at saka sa gulay. Pagluto na ang escargot, ihanda na ito sa isang lalagyan. Sinamahan ito ng special escargot butter na gawa rin sa pinagsama-samang spices. Tinakpan na ito ng puff pastry o isang type ng dough na umaangat kapag binake. And last but not the least, kailangan i-brush ng egg white ang ibabaw ng dough para ma-achieve ang golden brown color kapag ito'y naluto. Pagkatapos natin siyang i-assemble, ready na natin siya i-bake. At matapos lamang ng 8 minuto, ready to eat na ang ating baked escargot. Ano kaya ang lasa nito? The pastry is really nice and flaky. It goes really well with the taste of the escargot, and especially with the butter, makes it really rich and sinful even. Ang kuhol na savory snack, patok sa panlasa. Kaya sa susunod na makakita ng kuhol, wag lang itong pagtaasan ng kilay dahil ang lasa at sarap nito, walang kasing sosyal, walang kapantay. Nabusog ba kayo sa ating food trip? Kahit pala ganun ang itsura ng kuhol, masarap talaga to. Patunay lang yan na hindi dapat tayo manghusga sa panlabas na anyo dahil malay nyo, gaya ng kuhol, may dala rin itong good news!